Hello, good morning mga kababayan. Kape muna tayo, no? Tapos chika tayo. Kumusta ang gising? Gising na. It's 9:03 in the morning. Kumusta mga kababayan? At tayo ay mag-topic dahil sa ang ating Pangulo ay nagsalita na tungkol dyan sa mayor ng Bamban, Tarlac. Maganda yun. Nakarating na sa kanya ang mga balita para magawaan ng paraan. Ano ba ang pwedeng gawin? Bilisan ba ang pag-iimbestiga? Kasi habang nandyan pa yan, at the same time, hindi naman talaga siya Pilipino. Baka iba na ang gawin. Kasi sa tansya ko, no, sa sarili ko, di lang siya nag-iisa. Napakarami na nila. Kahit sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, baka mayroon na silang mga kasama. No? Tama yun, nakarating na sa ating Pangulo, yung ganyang balita. Para mapabilis ang pag-iimbestiga sa kanya kay Mayor Alicia Gao. Ay, Alice lang pala. Diba? Alice Gao. Na dapat lang yun. Bilang isang Pilipino, no? Isa rin ako na hindi papayag na nauupo yung hindi nating kalahi. Ni Katiting, walang dugong Pilipino. Kasi ang hirap magsinungaling. Doon pa lang sa investigasyon sa Senado. Marami ang hindi sa mga sagot niya. No? Kumbaga, hindi naniniwala sa mga sagot niya. Pati kung saan ka ipinanganak, ang educational background mo, hindi mo alam dahil nandun ka lang sa farm. Tsaka doon sa mga tao pala sa sa Bamban. Tulungan po natin ang ating gobyerno na yung tama, yung mapagpasyahan. Kung alam nyo na hindi naman siya talaga taga-Tarlac, kayo na mismo ang gumawa ng paraan, di ba? Tulungan po natin yung mga nag-iimbestiga para hindi hirap. Kasi para mabilis, hindi nagtatagal. Kasi pag tulong-tulong tayo, mapapabilis ang investigasyon dahil para sa kanya, no? At the same time, yung pugo na yan. Bakit nakapag-operate at the same time kanya pala'y lupain? Ang lawak, ha? Kung hindi nga siya Filipino citizen, may karapatan nga ba siya magkaroon ng property, makabili ng mga lupain? Dahil ang pagkakaalam ko dyan, kung hindi ka Filipino citizen, hindi ka pwede mamili ng mga lupain. Bawal. Ha? Pwera pa yung babuyan niya na ilang ektarya yan. Tapos, yung pinaupahan niya doon sa Pugo, 7 hectares. Oh. Tapos, may mamahalin mga sasakyan. Kung talagang nag-farm ka lang, but parang hindi naman kailangan ng chopper. Diba? Hindi ka nga lumalabas para mag-aral, diba? Ba't kailangan mo ng chopper? At saka, sabi mo, sa farm ka lang, may teacher lang na dumarating para turuan ka.
Paano nagkaroon ka ng lakas ng loob na kumandidato? Hindi ka nga lumalabas para mag-aral. Doon pa lang, huli na. Diba? I-analyze natin maigi. No? Yung mga nangyayari sa ating gobyerno, ang ating mga kalupaan, gusto nilang sakupin na. Isip tayo mga kababayan. Na? Tayo ay isinilang dito na pag hindi natin kaya, nagtitis na lang tayo. No? Pero yung para sa mga darating pang henerasyon ay iba ang makikinabang. Ibang usapan na yan. Ha? Tama lang yun na nalaman ng ating mahal na Pangulo. Para mapabilis ang investigasyon sa kanya. Andito yung parinig ko sa inyo yung audio. Kasi ako bilang isang Pilipino, no? Tama lang na makialam tayo. Huwag tayo yung paabuso. Okay, kape muna tayo. Matagal na namin iniimbestigahan niya, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban. Yan yung boses ni Pangulong Marcos. Nakita yung mga dokumento. Nagkine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito. At saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Ayun. Iimbestigahan niya, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin. Okay. Yun ay tama na nalaman niya. Para mabilisan. Para hindi na magtagal. Ano ba ang pwedeng gawin? Paalisin ba? I-deport na ba siya? O ano ba? Maganda yun. Kaya suportahan nyo mga taga-Banban. Huwag tayo magpaalipin sa hindi natin kababayan. Hindi nating kalahi. Isipin nyo na lang ha. Tayo na mag-abroad tayo. Siyempre, dobloy ang pera doon. Kaya tayo nag-abroad, OFW. Can you imagine? Masakit man tong salita. Pero, kailangan eh. Kailangan kong sabihin eh. Huwag tayo magpaalipin sa sarili nating bayan. Kaunting pira, wag naman, no? O kahit malaki pang pera, wag natin hayaan na mangibabaw yung hindi natin kalahi, no? Tulungan lang, magtulungan. Kasi kami, dito kami, nagsasalita kami para sa atin, no? Makatulong man lang kami, yung mga vlogger, no? Kayo din, dapat, na mga taga-Banban. Huwag nyo ipagtanggol. Kasi kahit si Pangulong Marcos, hindi siya naniniwala eh. Dinig nyo naman yung sinasabi niya.
kilala niya ang lahat ng halos mga politician dyan sa Bamban, Tarlac. Taga Tarlac. So it means hindi siya naniniwala na talagang lehitimo na taga Banban yan. Okay? Magandang umaga at pagpalain po sana tayo na ating may kapal. Bye!